the cross and salvation. Glory to God. Ang cross, ang walang hanggang desisyon ng Diyos. Bago pa likhain ang tao, nasa puso na ng Diyos ang cross. Hindi ito bunga ng pagkabigla ng kasalanan ng tao, kundi bahagi na ng kanyang eternal purpose na ipakita ang kanyang likas na pag-ibig at katarungan sa pamamagitan ni Kristo. Sa aklat ng Efeso chapter 1 verse 4, na sa Kanya tayo hinirang bago palikhain ang sanlibutan. Sa Apokalipsis chapter 13 verse 8, Siya ang kordero ng Diyos na pinatay mula pa nang itatag ang sanlibutan. So ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ang cross ay hindi lamang isang kasaysayan, kundi walang hanggang hiwaga ng Diyos na nahayag sa panahon. Ito ang puso ng layunin ng Diyos. Ipakita ang kabuuan ng kanyang kalikasan. Ang kanyang kabanalan, hindi niya palalampasin ang kasalanan. At ang kanyang pag-ibig, handa siyang mamatay upang iligtas ang kasalanan. Ang cross. Sa cross nagtagpo ang dalawang tila magkasalungan na katangian ng Diyos, ang kanyang katarungan at ang kanyang awa. Kung ipatubad niya ang kanyang hustisya, dapat tayong maparusahan. Ngunit dahil sa kanyang awa, siya mismo ang tumanggap ng parusa. Ang sabi nga ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit si Kristo na walang kasalanan ay ginawang kasalanan alang-alang sa atin upang tayo'y maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Sabi na ikalawang Korinto chapter 5 verse 21. Ang cross ay ang korting hukuman at altar sa parehong sandali. Doon hinatulan ng Diyos ang kasalanan, ngunit iniligtas niya ang makasalanan. Ang Diyos ay hindi nagkompromiso, kundi kapuunan ng kanyang katwiran. Ang hustisya ay natupad at ang awa ay naibuwas. Ang cross ay ministeryo ng substitution. Ang lalim ng kaligtasan ay nasa doktrina ng substitution. Ang pagpapalit ni Kristo sa lugar natin. Sa cross, siya ang naging tayo at tayo ang naging katulad niya. Siya na hindi nakagawa ng kasalanan ay ginawang kasalanan alang-alang sa atin. Ito ang kabaligtunaan ng biyaya. Si Kristo na banal ay ginawang kasalanan at tayo na makasalanan ay ginawang matuwid. Ang kordero ay naging hain upang ang alipin ay maging anak. Ang tawag dito ng mga theologians ay the Great Exchange. Ang pinakamalalim na transaksyon ng langit sa lupa. Ang cross, ang tagumpay sa likod ng kamatayan.
Para sa mundo, ang cross ay tanda ng kahihiyan. Ngunit sa mata ng langit, ito ay trono ng tagumpay. Akala ni Satanas, siya'y nagtagumpay. Pero doon mismo, siya ay natalo. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan, nilupig niya ang may kapangyarihan ng kamatayan. Ayon sa Hebrews chapter 2 verse 14. Ang cross ang sandata ng Diyos upang sirain ang trono ng kaaway. Ito ang divine reversal. Ginamit ng Diyos ang kasangkapan ng kamatayan upang magbukas ng pinto ng buhay. Ang cross ang naging susi ng langit na nagbukas ng daan ng kaligtasan. Ang cross ang simula ng bagong paglikha. Kapag tinanggap natin ang ginawa ni Kristo sa krus, hindi lang tayo mapapatawad at ginawang bago. Sabi ng 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Ang cross ay hindi lang instrumento ng kamatayan, kundi pundasyon ng bagong nilalang. Doon nagwakas ang lumang pagkatao at doon nagsimula ang bagong buhay kay Kristo. Ang dugo na tumulo ay hindi lang tumubos, kundi nagbigay ng bagong pagkakakilanlan. Purihin ng Panginoon. Ang cross, pamantayan ng tunay na disipulo. Hindi lang natin tinanggap ang cross bilang tanda ng kaligtasan. Dapat din natin dalhin ang cross bilang paraan ng pamumuhay. Sabi nga ng Luke chapter 9 verse 23, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ibig sabihin, ang cross ay hindi lamang pinaniniwalaan, kundi isinasabuhay. Ang tumanggap sa cross ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi para sa kanya na namatay at muling nabuhay para kay Kristo. Sa huli, ang layunin ng cross ay hindi lamang kaligtasan ng tao, kundi kaluwalhatian ng Diyos. Upang sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod at ipapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Ang cross ang korona ng kaluwalhatian ni Kristo. Doon ipinakita ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Isang pag-ibig na handang dumanas ng kamatayan upang tayo ay mabuhay. Ang cross ay walang hanggang disenyo ng Diyos. Hindi isang aksidente. Dito tinagpo ang katarungan at awa, ang kasalanan at biyaya, ang kamatayan at ang buhay. Ang tumanggap ng cross ay hindi lang ligtas. Siya ay binabago araw-araw upang maging kawangis ni Kristo. Sa cross, hindi lamang daan patungo sa langit ang ipinapakita, kundi ang cross ay isang salamin na ipinapakita ang puso ng Diyos. Dito natin na kilala na ang Diyos ay hindi lamang banal, kundi Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Sa cross,
Sa pagitan ng dalawang kahoy, nakapako ang pinakamatinding katotohanan. Ang Diyos ay namatay upang tayo ay mabuhay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah!